Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Para sa ating mensahe ngayong umaga, patuloy tayo sa ating pag-aaral ng aklat na ito. Tayo ay nasa ikalimang tinatawag na awit ng pag-akyat. Isa sa ito ang lupon ng mga awit na ginagamit ng mga Hudyo sa kanilang pagbalik sa Jerusalem para sa pista. Kaya tinatawag na pag-akyat dahil ang Jerusalem ay inaakyat ng mga tao. Kaya siya makikita natin na sa Biblia, maging hanggang sa Bagong Tipan, tinatawag ang lahat ng pumupunta sa Jerusalem na umaakyat at ang mga umaalis sa Jerusalem ay tinatawag na bumababa. At itong awit ng pag-akyat ay mga awit ng pag-akyat ay kanilang binabalikan at inaawit upang ang kanilang puso ay magkaroon ng panibagong sigla, magising muli ang kanilang pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. At ito'y maaari din nating gamitin tayong mga Kristiyano, hindi mga Hudyo na bumabalik sa Jerusalem o umakyat sa templo. Tayo na sumasamba linggo-linggo at maging sa ating araw-araw na buhay, ang mga awit na ito ay maaari nating gamitin upang ang ating mga puso ay magkaroon ng panibagong sigla, madagdagan ang ating pasasalamat at ang ating pag-ibig sa Diyos ay mapag-alab. Kaya tayo ngayon ay pag-aaralan natin ang kabanatang 124 at babasahin ko sa inyo sa Ingles ayon sa salin ng English Standard Version. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Psalm 124, A Song of Ascents of David. If it had not been the Lord who was on our side, let Israel now say, if it had not been the Lord who was on our side, when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their anger was kindled against us, then the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us. Then over us would have gone the raging waters. Blessed be the Lord, who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga na inyong mga hinirang, kami na inyong mga niligtas mula sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng inyong anak at na sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu na nagbigay sa amin ng pananampalataya na kapitan ang pangako mo na biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kami ay naghahangad na magbigay ng pasasalamat at papuri sa iyong pangalan sa araw na ito at maging sa aming buong buhay. Dalangin nga namin na sa pamamagitan ng inyong salita, patuloy mong palalimin ang aming pagkaunawa sa inyong biyaya, sa inyong gawang pagliligtas, nang sa gayon ay maragdagan ang aming papurit pasalamat sa iyo at sa mga darating na araw, sa mga darating na linggo, ay mas lalo pang mag-init ang aming pagluwalhati sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Upang palakasin ang kumpiyansa sa pananampalataya ng mga taga-Roma, sinabi ni Pablo sa kanila sa isang kilalang talata sa Kabanatang 8, If God is for us, who can be against us? At ito ay isang pagtuturo sa mga mananampalataya na kanilang yakapin ang katotohanan na ang Diyos ay nasa kanilang panig. Kung ikaw ay mananampalataya, ikaw ay pinatawad ng Diyos mula sa iyong kasalanan. Kung dating ikaw ay kaaway, ikaw ay nasa kabilang panig, ay sa pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo, nasa iyong panig na ang Diyos. God is now for us, at dahil totoo iyon, ang sinuturo ni Pablo sa Romans 8 ay na kung God is for you, being a believer,
ay wala nang makadadaig sa iyo dahil ang Diyos na nasa iyong panig, siya ang pinakamataas, siya ang pinakamakapangyarihan, walang makadadaig sa Kanya. So if God is for us, who can be against us? At ito ay nagsisilbing pagpapalakas sa kanilang pananampalataya, karagdagan sa kanilang kumpiyansa, siyempre nagdadagdag rin ito sa kanilang pasasalamat at papuri sa pagliligtas na ginawa ng Diyos. Dahil napakadakilang pagpapala na ang Diyos ay maging nasa ating panig. Ang awit na ito ay nagtuturo ng parang kabila o kabaligtaran na turo. Ang tinuturo naman ito ay naisipin natin or matutunan din nating pag-isipan ano kaya ang mangyayari kung wala ang Diyos sa ating panig. Ito ay makikita natin sa verse 1, if it had not been the Lord who was on our side. At magkakaroon pa na sinasabi, let Israel now say. Ito ay para bang merong mauuna na magbabasa noon, merong nangunguna sa kanila at nagtuturo sa kanila na ganito ang dapat nilang sabihin, ganito ang dapat na lumabas sa kanilang mga puso, kailangan nilang matutunan ang ganitong klasing pag-iisip. Kaya may nauuna sa kanila, ang nagsulat daw nito ay si David, at tinuturo sa kanila na dapat matutunan nila ang ganitong klasing lohika na pag-isipan nila ano kaya ang mangyayari kung ang Panginoon ay wala sa kanilang panig. If it had not been the Lord who was on our side, nawa ang Israel ay matutong ito ay sabihin ang bayan ng Diyos. At tayo rin ay maaari nating isipin na ito'y tinuturo sa atin na matutunan ang ganitong klasing lohika. Paano kaya kung sa ating buhay wala ang Panginoon sa ating panig? At ito ang ginamit ng salmista, si David, ito ang kanyang tinuturo na kung matutunan ang ganitong lohika na pag-isipan kung ano ang mangyayari sa atin kung ang Panginoon ay wala sa ating panig, ay ito ang kanyang ginamit upang palakasin at palalimin ang kanilang pasasalamat. Pagdating sa sa talatang 6, doon na nga ay tinuturo sila na magpuri, blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of the fowlers, the is broken and we have escaped. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Itong pagtatapos na siya ay nagtatapos sa pagpupuri, ay nagpapakita na ito ang layunin ni David, na turuan ng mga tao ng isang pag-iisip na maaaring madala sila sa pagpupuri at sabihin, blessed be the Lord. At na para ito ay hindi lamang mga salita na kanilang bibigkasin, ay nilalagyan ng laman ang kanilang puso at tinuturo sa kanila paano magiging totoo ang kanilang pasasalamat, ay magandang kanilang pagnilay-nilayan ano kaya ang mangyayari ay kung ang Panginoon ay wala sa kanilang panig. If it had not been the Lord who was on our side. At dito sa kabanatang ito, merong dalawa na tinuturo si David na dapat nating maunawaan. If it had not been the Lord who was on our side. At ang itong tinuturo niya ay isang una na dapat magandang maalala natin kung ano ang matinding panganib kung saan tayo iniligtas ng Diyos. At kaya ito makakapagdagdag sa ating pasasalamat ay sa pamamagitan ng pagninilay-nilay kung ano ang mangyayari sa atin, kung ano ang dapat na nangyari sa atin kung hindi ang Diyos ang tumulong sa atin. Kapag ito ay ating naunawaan, ay napapaunawaan sa atin kung ano ang matinding panganib kung saan tayo naligtas. Kaya tinuturo sa kanila, sabi sa verse 2, ito daw ang sasabihin ng Israel, if it had not been the Lord who was on our side when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive. When their anger was kindled against us, then the flood would have swept us away. The torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Dito ay pinapabalikan sa kanila yung panahon na merong mga bayan
na may galit sa kanila. Sabi sa verse 2, when people rose up against us. At sa verse 3, when their anger was kindled against us. So pinapaalala sa kanila yung panahon na sila'y napapalibutan ng mga bayan na sila'y kakaunti, maliit na bayan at napapalibutan sila ng kanilang mga kaaway. At sa ganung kalagayan ay ang kanilang pag-asa lamang ay natulungan sila ng Diyos na naharapin ang mga kaaway na ito. Ang makikita natin sa Biblia, mayroong ginawa ang Diyos na pagliligtas sa kanila na maging ang kanilang mga puso ay pinigil ng Diyos. Na the fear of the Lord, the fear of you will be in the hearts of people. Ito ang ginawa ng Diyos kasama sa kanyang pagliligtas. Maging yung mga mas malalakas sa inyo ay matatakot sa inyo. Kasama sa pagliligtas ng Diyos na ginawa sa kanila. At sa ganitong paraan na tinuturo sa kanila, balikan nyo yung panahon na kayo ay muntik ng matalo ng napakaraming mga kaaway sa inyong paligid. Ito ay nagpapaalala sa kanila kung anong panganib ang kakaharapin nila kung hindi sila niligtas ng Diyos. At dahil ngayon sila ay ligtas na, sila ay nandoon na sa mapayapang panahon na sa ilalim ng paghahari ni David at nung mga ilang mga hari pang sumunod, nagkaroon sila ng experience ng kapayapaan at kaginhawaan. Sa ganoong panahon ay maaaring balikan nila yung panahon na sila ay tinulungan ng Diyos na makaahon sa matinding panganib, at ito ay magdadagdag dapat sa kanilang pasasalamat. Sinasabi na ang tao ay mayroong kakayanan na mag-adapt very quickly to any new change. At ito ay sa tinatawag ng mga dalubhasa na hedonic adaptation, na meron tayong kakayanan na para bang ibinigay sa atin ng Diyos, na kung tayo ay mapunta sa isang mas mahirap na kalagayan, ay kaya natin itong harapin. At napag-aralan nga ng mga psychologists na maaari at na statistically, maging ang mga taong na makaharap ng napakatinding kahirapan, halimbawa ng kanilang mga sinaliksik ay naging paraplegic o nawalan ng kamay at paa, ay kaya nilang makapag-adapt in 2 weeks na sila ay magkaroon ng panibagong pananaw. Kung sa una, syempre ito ay isang malaking dagok sa kanila. At syempre hindi ibig sabihin na na parang dadali sa kanila ang buhay after 2 weeks, pero ang kanilang kaligayahan or ang kanilang level of happiness na mini-measure through hormones and everything is yung kanilang pag-measure ng psychologically, kung paano man yun, ay hindi ko alam. Pero yung mga tao ay kayang makapag-adapt sa ganoong panahon. So ito ay isang magandang inilagay sa atin ng Diyos na kakayanan na tayo ay makapag-adapt sa isang matinding pagbabago. Kung hindi, tayo ay baka lagi nating pasan-pasan ang isang ang hirap na ating kakaharapin. Pero ito ay may kabilang panig na sinabi, ayon din sa hedonic adaptation, sa kanilang pagsasaliksik ng mga nanalo sa loto, ay ito ay isang malaking pagbabago din mula sa siguro simpleng buhay lang sila, pwedeng ordinaryo or mahirap, at malaki ang kanilang napanalunan. So malaki ang itinalon ng kanilang yaman. At syempre sa simula, ito ay isang nakakabigla na pagbabago, pero sa loob lamang din ng 2 linggo ay para bang ito ay normal na sa kanila. Magiging normal na sa kanila na ganito na ang kanilang antas, at maaaring bumalik sila sa kanilang dating pakiramdam na kulang ang aking salapi, na hindi ito sapat para sa akin. Yun na ang magiging normal para sa kanila. Ito ang kabilang panig naman ng hedonic adaptation. At maaaring nangyayari din ito sa mga mananampalataya. Isang napakalaking kaligtasan ang kanilang natanggap mula sa Diyos. Dati silang patay sa kanilang kasalanan, pero sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos, sila ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Pero nangyayari
na sa una meron silang pag-aalab ng pasasalamat at pag-ibig sa Diyos, pero mabilis lamang ay makakalimutan nila kung gaano kadakila ang pagpapalang ito na kanilang tinanggap. At ito nga ay isang ah, natural na nangyayari sa mga tao, isang natural na experience ng mananampalataya, ah, at tinuturo sa Israel dati pa man na kanilang balikan palagi kung saan sila iniligtas ng Diyos. Kaya makikita natin halimbawa sa Deuteronomy chapter 8, sa Deuteronomy chapter 8, doon sa verse 11, tinuturo sa kanila na kanila dapat balikan ang kanilang pinanggalingan. Sabi sa verse 11, "Take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery, who had led you through the great and terrifying wilderness with its fiery serpents and scorpions, and thirsty ground where there was no water, who brought you out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna that your fathers did not know, that He might humble you and test you to do you good in the end." Ito ay sinasabi ng Diyos sa bayan ng Israel bago sila makarating doon sa lupang pangako, dahil kung sa pagdating nila doon at makaranas sila ng kasaganaan ay meron nga talagang panganib na sila ay makalimot at sila ay mag-iisip na ito ay makakalimutan nila na ito'y pagpapala sa kanila ng Diyos. Kaya't pinapaalala sa kanila na kanilang alalahanin kung saan sila galing. They were brought out of Egypt, sabi sa verse 14, out of the house of slavery. You were led through the great and terrifying wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water. So pinapaalala sa kanila yung miserableng kanilang pinanggalingan upang hindi sila makalimot sa pagdating nila sa lupang pangako. Kaya sinasabi din sa kanila sa 9:7, "Remember and do not forget how you provoked the Lord your God to wrath in the wilderness, from the day you came out of the land of Egypt until you came to this place. You have been rebellious against the Lord. Even at Horeb you provoked the Lord to wrath, and the Lord was so angry with you that He was ready to destroy you." Ito, sinasabi pa sa kanila talagang remember and do not forget. Huwag niyong kakalimutan na kayo ay you provoke the Lord your God to wrath, upang hindi sila magmataas na itong pagpapala na kanilang tinatanggap at natatamasa pagdating nila doon sa lupang pangako ay hindi nila angkinin na para sa kanila. Kaya't merong ritual na tinuturo sa kanila sa chapter 26. Sa chapter 26, sinasabi sa verse 1, "When you come into the land that the Lord your God is giving you for an inheritance, and have taken possession of it, and live in it." So, pagdating nila doon sa lupang pangako, meron silang gagawin na kukuha sila noong first fruits of the land at idadali nila doon sa pare, at meron silang i-recite. Sabi sa verse 5, "You shall make response before the Lord your God. A wandering Aramean was my father, and he went down into Egypt and sojourned there, few in number, and uh, the, and there he became a nation, great, mighty, and populous. And the Egyptians treated us harshly and humiliated us and laid on us hard labor. Then we cried to the Lord, the God of our fathers, and the Lord heard our voice, and saw our affliction, our toil, and our oppression. And the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand and an outstretched arm, with great deeds of terror, with signs and wonders." So ito ang kanilang ritual na gagawin sa kanilang pagdating
doon sa lupang pangako upang turuan sila at mapigilan sila doon sa natural tendency na sila ay makalimot doon sa pagliligtas na ginawa sa kanila. Kapag sila'y dumating na doon sa masaganang lugar, sila ay maaaring makalimot at angkinin ang pagpapalang ito na para bang kanilang dinideserve sa kanilang kabutihan o sa kanilang kagalingan, kaya't babalikan nila ang kanilang nakaraan na ito ang kanilang pinanggalingan, ito ang kanilang pinagsimulan at ito'y makikita na walang kahit anong dahilan para ang Diyos ay magbigay sa kanila ng ganung pagpapala. Kaya't kanilang makikilala na ang pagpapala na kanilang tinanggap ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So ito ang tinuturo ng awit na ating magandang alalahanin kung ano yung panganib na atin sanang kahaharapin if the Lord had not been on our side. If the Lord had not been on our side, ganito ang panganib na ating kaharapin, kaya't ngayon na tayo ay wala na sa panganib na yun, kaya tayo magkakaroon nga ng ganitong pasasalamat. At kaya nga yung pasasalamat niya pagdating sa chapter 100 dito sa ating awit, sa verse 6 to 8, kung titignan niyo yung kanyang pasasalamat, ay pasasalamat nga doon sa mula sa pagliligtas na kanyang natanggap. Kaya yung pagkakaporma ng kanyang pasasalamat ay sabi, "Blessed be the Lord who has not given us as prey to their teeth. We have escaped like a bird from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped." Ito ang naging laman ng kanyang pasasalamat dahil ito nga ay nagbibigay ng lalim sa ating pasasalamat sa pagliligtas ng Diyos. Ang maalala na yun ang kinakaharap nating panganib. We were prey to their teeth, at tayo ay na-trap doon sa snare of the fowlers, at tayo ay nabigyan ng pagkalaya, tayo ay napatakas, at tayo ay naligtas mula sa ganitong panganib. Sa Matthew chapter 18, verse 23 to 35, doon makikita natin ang isang parabola na pinapakita ni Jesus kung ano ang itsura ng mga nakakalimot sa pagliligtas na kanyang ibinigay. Ito yung kwento ng unforgiving servant, the parable of the unforgiving servant. At sabi niya mula verse 23, "The kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, 'Have patience with me, and I will pay you everything.' And out of pity for him, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii, and serving him, he began to choke him. And seizing him, he began to choke him, saying, 'Pay what you owe.' So his fellow servant fell down and pleaded with him, 'Have patience with me, and I will pay you.' He refused and went and put him in prison until he should pay the debt." Ito ang nangyari ng isang alipin dito sa kwento ng ating Panginoon, ay siya ay napatawad sa isang napakalaking utang at kinaawaan nga siya dahil napakatindi ng panganib na kanyang kaharapin. Sabi, his master ordered him to be sold with his wife and children and all that he had para mabayaran yung kanyang utang. Pero para bang binaliwala niya itong natanggap niyang awa mula sa kanyang Panginoon, at nung ang kanyang alipin ay sisingilin niya at ganun ding nagmakaawa sa kanya, ay hindi niya kinaawaan. Ito ay isang paglalarawan ng makakalimutin sa pagliligtas ng Panginoon. At sila'y nakalimot sa anong biyaya na kanilang natanggap. Kaya't ang nangyari, wala siyang pasasalamat doon sa kanyang Panginoon,
at nung siya ay nagkaroon ng pagkakataon na maggawad din ng ganong klaseng biyaya, pagpapatawad doon sa kanyang alipin, mas maliit pa ito na utang kumpara sa napatawad sa kanya, ito ay hindi niya napatawad. Makikita natin na isang kinamumuhian ng Diyos ang ganitong pagkalimot doon sa kaligtasan na sarili nating natanggap. Kaya nga meron din sa atin bilang mga mananampalataya na mga paalaala na ating balikan din kung ano ang ating kahihinatnan if the Lord had not been on our side. Ito ay i-apply natin kung ang mga Israelita ay tinuturuan dito na balikan yung kanilang kasaysayan na sila ay niligtas mula sa mga kaaway na karatig bayan na maaari silang gerahin. Ito ay babalikan natin at i-apply natin sa spiritual na katotohanan na tayo ay mga makasalanan na dating mga kaaway ng Diyos. At kung nanatili ang ganung relasyon na tayo ay nanatiling mga kaaway ng Diyos, ay tayo sana ang mangyayari sa atin, we would have been swallowed up alive at the flood would have swept us away and the torrent would have gone over us and over us would have gone the raging waters. Ito'y ma-apply sa atin na ang puot ng Diyos ay maibubuhos sa atin at ito ang dakilang panganib na naligtas tayo sa pamamagitan ni Hesus Kristo. Kaya sa Ephesians chapter 2, ito nga ay ang kabanata na pinaka nagtuturo ng biyaya ng Diyos. Pero ating balikan na ang pagtuturo na ito tungkol sa kadakilaan ng biyaya ng Diyos sa pagliligtas ay nandun sa konteksto na pinapaalala kung ano ang ating pinanggalingan, ano yung ating itsura if the Lord had not been on our side. Nung panahon na tayo ay kalaban pa ng Diyos, ito ang ating kalagayan. Ito ang sabi ni Pablo sa verse 1, "You were dead in the trespasses and sins in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the sons of disobedience, among whom we all once lived in the passions of our flesh, carrying out the desires of the body and the mind, and were by nature children of wrath like the rest of mankind." So alam natin yung 8 to 10 na tungkol sa that by grace you have been saved through faith, at ito ay pinagdiriwang nating katotohanan, pero mas lalo itong na-appreciate natin kung anong kadakilaan itong biyaya na ating tinanggap kung babalikan din natin yung na napakatinding panganib kung saan tayo iniligtas. We were once children of wrath. We were dead in sins, but because of God alone, being rich in mercy because of the great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, He made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. At ito ang mas lalong nagbibigay laman sa ating pagkamangha at pagpupuri sa pagliligtas ng Diyos kapag ating inalala ano kaya ang kahihinatnan natin if the Lord had not been on our side. We would have continued to be enemies of God. We would have continued to be following the prince of the air and children of wrath. Kaya pagdating sa verse 11, kaya sinasabi din mismo sa mga mananampalataya, "Remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenants of promise, having no hope, and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who were far off have been brought near by the blood of Christ." Ito ang isang magandang binabalikan natin. Hindi na laging positive thinking lamang, kundi balikan din natin itong maaaring ating kinahinatnan kung hindi tayo iniligtas ng Diyos. Ito ay magbibigay laman sa ating
pasasalamat, magpapalalim sa ating papuri sa Diyos. Ito ang isang tinuturo ng awit, tinuturo sa kanila na ah, mainam na ating alalahanin kung ano yung panganib na kung saan tayo iniligtas ng Diyos upang lalo ngang madagdagan ang ating pasasalamat. At merong isa pa na tinuturo ang awit na ito, at ito naman ay nagtuturo na makilala nating partikular na ang Diyos ang nagligtas at walang iba kundi Diyos ang maaaring makapagligtas sa atin doon sa panganib na ating sanang kahaharapin. Titingnan natin, sabi sa uh, verse 2 hanggang dun sa verse 5, if it had not been the Lord who was on our side when people rose up against us, then they would have swallowed us up alive when their anger was kindled against us. Then the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Ito nga ay iniisip niya, if it had not been the Lord who was on our side, at tinuturo sa bayan ng Israel na kilalanin na if it had not been the Lord who was on our side, ang kahihinatnan nila ay tiyak na pagkatalo. Hindi sa kanila binigyan ng puwang na sabihin, kung wala ang Diyos sa inyong panig, siguro mahirap lang ang inyong pagkakapanalo. Siguro maaaring nagwagi pa rin kayo laban sa kanila, may dami lang ang naubos sa inyong kawal, mas nahirapan lang kayo sa inyong paglaban sa inyong mga kaaway, pero maaaring nakaligtas pa rin kayo. Pero dito sa tinuturo sa kanila ng awit ay kailangan nilang kilalanin, if the Lord had not been on our side, there would not have been any kind of hope. At ang kanilang dapat kilalanin, they would have swallowed us up alive. At kaya sabi rin, the flood would have swept us away, the torrent would have gone over us, then over us would have gone the raging waters. Ito'y tuloy-tuloy nang ibinuhos ang lahat pa ng kanilang kahaharapin, at ginamit niya ang imahe ng isang baha na hindi nila mapipigilan, hindi nila talaga malalabanan. At ito'y na wala silang kawala. Tinuturo sa bayan ng Israel na kanila dapat kilalanin, kung wala ang Panginoon sa kanilang panig ay wala talaga silang pag-asa, hindi nila dapat bigyan ng puwang na isipin maaaring nakaligtas pa rin sila. Kilalanin nila, they would have swallowed us up alive. At ito ay doon sa kondisyon na tinuturo, if it had not been the Lord who was on our side. Yung salin sa NIV, ang sa pagkakaalam ko ay, if the Lord was not on our side. At actually, mas malinaw yung pagkaka-phrase sa Hebrew at tama yung pagkakasalin sa Tagalog, pati dito sa ESV, na kung hindi ang Panginoon ang nasa ating panig. Ibig sabihin ay hindi lamang yung kanyang tinuturong isipin ay na paano kung wala ang Diyos sa inyong panig, kundi paano kung lahat ng iba ang nasa inyong panig, may maaring iba ang tumayo at tumulong sa inyo pero hindi ang Panginoon. So kaya ang kanyang pagkaka-phrase na if it had not been the Lord who was on our side, parang gustong ituro sa kanila na kung kahit sino pa man ang tumulong sa inyo, magtulong-tulong pa ang lahat ng mga anghel, ang lahat ng buong sangkatauhan, magkampi-kampi kayong lahat, kung kalaban nyo ang Panginoon, then you would have hindi kayo makakaligtas, you would have been swallowed up alive, and the flood would have swept over you, and the torrent would have gone over you, and over us would have gone the raging waters. Walang pag-asa kung hindi ang Diyos ang nasa ating panig. Maaaring nasa iyong panig ang lahat pa ng iba, lahat ng makapangyarihan na gusto mong makapitan, but if it had not been the Lord, ay wala nga talaga kayong pag-asa. At ito ang partikular na itinuturo ni David sa kanyang awit, na kilalanin na Diyos lamang at walang iba ang maaaring makapagligtas sa kanila. Kahit sino pang makapangyarihan ang makita nila, hindi si David, hindi ang mga ibang naghahari sa ibang bayan, at hindi ang mga anghel,
Kahit sino, ang kailangan, ang dapat na magligtas sa tao ay ang Diyos. At kung hindi ang Diyos ang nasa kanilang panig, wala silang pag-asa. Ito ay totoo hindi lamang sa espiritual, kundi dapat nating matutunan na ito'y totoo sa lahat tungkol sa ating sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ito ngang mga Israelita ay tinuturuan tungkol doon sa kanilang mga kaaway, kung kahit na mangyari siguro na ang kanilang buong ang Israel ay mas marami, mas malakas ang kanilang mga sandata at ang kanilang mga kalaban ay mas konti at mas mahina, kung wala ang Panginoon sa kanilang panig, hindi sila magwawagi. At naranasan nila dapat yon at dapat kaya nilang magtiwala doon dahil nangyari na sa kasaysayan nila 300 lang doon sa lupon ni Gideon, 300 lang lumaban sa isang malaking army, sila ay nagwagi dahil ang Panginoon ay nasa kanilang panig. So, dapat kaya nilang maunawaan na kung sila ay pabayaan ng Diyos at wala ang Panginoon sa kanilang panig, ay hindi sila magwawagi laban sa kanilang mga kaaway. Um, at dapat din nating maunawaan na ito nga ay totoo hindi lamang sa ating spiritual na kalagayan, kundi na tinuturo ng Biblia na ito'y totoo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sinasabi ni Pablo sa Acts chapter 17 verse 28, "In Him you breathe and move and have our being." Diba? Nandun ang ating, ang hininga ay nagmumula sa Kanya, ang ating paggalaw, ang ating buong pagkatao ay nagmumula sa Kanya, ang ating buong existence. Kaya ito rin ang sinasabi sa Daniel chapter 5 verse 23, ito ang paratang ng Diyos kay Belshazzar sa Book of Daniel chapter 5 verse 23. Sinabi sa kanya kay Belshazzar, "Have not humbled your heart, though you know all this, but you have lifted up yourself against the Lord of heaven. The vessels of his house have been brought in before you, and you and your lords, your wives, and your concubines have drunk wine from them. And you have praised the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, which do not see or hear or know, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored." So ito ay isang pagpapagalit kay Belshazzar na imbis na ang Diyos ang kilalanin niya na nagligtas at tumulong sa kanya sa lahat ng kanyang kasaganaan, ang mas pinapurihan pa niya ay itong mga Diyos-Diyosan, the gods of silver and gold, of bronze, iron, wood, and stone, but the God in whose hand is your breath, and whose are all your ways, you have not honored. Isang kaparehong mensahe ang tinuturo sa Hosea chapter 2 verse 8. Ito'y sinasabi, "She did not know that it was I who gave her the grain, the wine, and the oil, and who lavished on her silver and gold, which they used for Baal." So ito daw uh, ay hindi kumilala sa ah, na ang Diyos ang nagbigay sa kanila nung lahat ng kanilang mga inalay kay Baal. At ito ay isang malagim na katotohanan na maaaring sa ating hindi pagkilala sa mga pagpapala ng Diyos sa atin ay maaaring maging totoo sa atin na yung mismong mga binigay sa atin ng Diyos ay ginagamit natin para sa kasalanan. Kaya nga may tinuturo sa atin na kilalanin na lahat ng maliliit na bagay ay nagmumula sa Diyos, at ito ay nagsisimula na mas lalong mapataas ang ating pasasalamat kung ating makilala ang katotohanan na ito ng lahat ng pagpapala ay mula sa ating Panginoon. So sabi sa Psalm chapter 3 verse 5, tinuturo dito na kilalanin natin maging ang ating pagtulog ay mula sa Panginoon. Sabi ay, "I laid down and slept, I woke again, for the Lord sustained me." Itong panibagong buhay na
naranasan mo nung ikaw ay natutulog at doon ka ay sinuko mo ang control sa iyong consciousness, natulog ka at maaaring kung ano-ano ang nangyari sa iyo pero wala kang malay at kaya ka lamang nagising muli, kaya ka nagkaroon ng panibagong araw ay because the Lord sustained me. At kaya kung babalikan din natin yung tinuturo sa bayan ng Israel sa Deuteronomy chapter 8 na tinuturo sa kanila na huwag kakalimutan ang pagliligtas ng Diyos, na ang Diyos ang nagligtas sa kanila at nagdala sa kanila sa lupang pangako. Sabi sa Deuteronomy 8:17 and following, beware lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. You shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. And if you forget the Lord your God and go after other gods and serve them and worship them, I solemnly warn you today that you shall surely perish. Like the nations that the Lord makes to perish before you, so shall you perish, because you would not obey the voice of the Lord your God. Ito ay isang paalala sa kanila na yung mga kanilang yaman, pati yung mga yaman na sila siguro ang nagpagal para kanilang makamtan, ay kilalanin nila na ito ay nagmumula sa Diyos. So imbis na sabihing, my power and the might of my hand have gotten me this wealth, ay tinuturuan sila na alalahanin that it is the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Kung ang ating buong lakas, ang ating hininga, ang lahat ng ating paggalaw ay nagmumula sa Diyos, atin dapat kinikilala na tama lang na pasalamatan natin siya at kilalanin natin siya bilang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. At kung nangyayari nga na maging sa mga maliliit na pagpapala na ito ay hindi natin nakikilala na ito ay nagmumula sa Diyos, maaaring mangyari maging sa mga mananampalataya na hindi nila makilala o minsan angkinin nila ang luwalhati para sa kanilang sariling kaligtasan. Kaya tinuturo ng maigi at pinagdidiinan sa mga awit na matutunan nilang kilalanin na wala silang pag-asa sa kanilang sarili kung sila ang haharap sa paghahatol ng Diyos. Sa Psalm 130 verse 3 ay ito ay isa sa mga sinasite sa Confessions of Faith tungkol sa justification. Sabi sa Psalm 130 verse 3, if you, O Lord, should mark iniquities, O Lord, who could stand? Ito ay isang tanong, sino kaya ang makatatayo sa harap ng Diyos kung ang Panginoon ay magmamarka, ay maghahanapin niya ang kapintasan, ang ating mga karumihan. If the Lord should mark iniquities, who could stand? At kung ito ay isang patanong, isang diretsuhang sagot ay nasa Psalm 143 verse 2. Sabi sa Psalm 143 verse 2, enter not into judgment with your servant, for no one living is righteous before you. Ang sagot doon sa who could stand, no one living. Hindi sila makatatayo dahil nga sila ay lahat makasalanan. Kaya't ang tinuturo sa verse 4, ito ang tanging pag-asa para ikaw ay maligtas kung dahil walang makatatayo sa harap ng Panginoon. Kung sabi sa 130 verse 3, sabi sa verse 4, with you there is forgiveness that you may be feared. So without the Lord, if it had not been for the Lord, hindi tayo makatatayo. Pero with Him, with God, and dahil ang Panginoon ay nasa ating panig, merong kapatawaran at maaari natin siya ngayong sundin at katakutan at sambahin. Ito ang pinaghahanguan ng pagtuturo ng Belgic Confession, ang ating pagpapahayag na ang tangi lamang pinanggagalingan ng ating kaligtasan ay ang Panginoon. Sabi sa Belgic Confession, Article 23, doon sa huling bahagi ng Article 23 ng Belgic Confession,
Sabi nito ay, we believe that our blessedness lies in the forgiveness of our sins because of Jesus Christ, and that in our righteousness before God is contained, as David and Paul teach us when they declare that man blessed to whom God grants righteousness apart from works. At sabi niya dito, in fact, if we had to appear before God relying no matter how little on ourselves or some other creature, then alas, we would be swallowed up. Ulitin ko, in fact, if we had to appear before God relying no matter how little on ourselves or some other creature, then alas, we would be swallowed up. Ito ay pagkilala na walang ibang makakapitan at walang ibang makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoon lamang. At kung iba ang ating kapitan, kung ang ating sarili o iba pa mang nilikha, maging anghel o lahat ng mga anghel, hindi ito sapat para maligtas tayo mula sa ating kasalanan, we would be swallowed up. Kaya nga ito ang magandang tinuturo sa atin ng awit na ito, ang lohika na tinuturo ng Psalm 124. Balikan natin, if it had not been the Lord who was on our side. At kaya kung yung Romans 8 ay nagtuturo sa atin ng kung ano ang ligaya na meron tayo, since the Lord is on our side, if God is on our side, ang ating ligaya is that no one can be against us. Pero ito ay nagpapaalala sa atin ano naman ang pighati, anong miserableng kalagayan ng meron tayo if it had not been the Lord who was on our side. At maganda ang ganitong pagbahagi na ituro din sa atin maliban dun sa pagtuturo ng Romans 8 dahil meron talagang panganib, merong tendency ang tao, maging ang mananampalataya, na isipin na hindi ang Panginoon ang nagligtas sa kanya. Maaaring mapunta ang kanyang pananampalataya, ang bahagi ng kanyang pananampalataya sa kanyang sariling gawa o sa ibang creature. Kaya isang magandang tinuturo ng awit na ito ay, if it had not been the Lord who was on our side, wala tayong ibang pag-asa. Ang awit na ito ay nagtatapos doon sa verse 8, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Ang verse na ito actually ay isang mahalaga at kilalang verse in the Reformed tradition, particularly dahil nung panahon ni John Calvin, ay nung siya'y gumagawa ng order of worship, kanyang iminungkahi na sa simula ng worship ng mga iglesia sa Geneva, ay magsimula sila sa anumang salita na kanilang i-confess ang kanilang pangangailangan sa Panginoon. So, ang mas sinusunod ng madaming Reformed Baptist at Presbyterian ay yung sa Directory of Worship ng Westminster, at ang karamihan doon ay yung Habakkuk 2:20. Kaya meron tayo noon, meron din sa ibang mga churches. Yung minungkahi ni John Calvin ay isang confession, tinatawag na the votum, isang confession of our need for Christ. At ang kanyang minungkahi ay Psalm 124 verse 8. At sasabihin niya, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. Ang practice na ito ay pinagpatuloy ng Dutch Reformed Churches. Kaya kung kayo ay maka-attend ng isang service sa isang Dutch Reformed Church, yung mga nagko-confess ng three forms of unity, the Canons of Dort, the Belgic Confession, and the Heidelberg Catechism, ay ganito ang kanilang pasimula. Lahat sila ay sabay-sabay na sasabihing, our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. At ito ay isa namang kilala ng salita, at actually may kamuka itong phrase sa Psalm 121 verse 2, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Pero ito ay mas nabibigyang laman kung atin nga itong pagninilay-nilayan sa konteksto ng buong awit, na ating babalikan kung anong dakilang panganib ang ating kahaharapin if it had not been the Lord on our side. At kung atin ding kilalanin na walang ibang nakapagligtas sa atin o makapagliligtas sa atin kundi ang Panginoon na lamang, ito'y mas nagbibigay laman doon sa ating confession at panawagan
na ang ating tulong ay sa pangalan ng Panginoon who made heaven and earth. Ang nangyayari, ang ating pagkilala sa kanyang pagliligtas ay uh, mas mas may laman na nakikilala natin isang napakadakilang pagliligtas na ito na purihin ang pangalan ng Panginoon dahil niligtas kami from the snare of the fowlers. The snare is broken and we have escaped. At yung pagkilala na Panginoon lamang ang nakapagliligtas, ito ay nagbibigay laman doon sa confession that it is in the name of the Lord. Our help is in the name of the Lord. And therefore, we say that with joy and with claiming na ito nga lang ang ating pag-asa. Nawa nga mas lalo nating maunawaan what danger it would have been if it had not been the Lord who was on our side sa lahat ng ating buhay, sa lahat ng linggo na ating sasambahin ng Diyos, mas malalim at mas mainit ang ating papuri at pagsamba sa kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagtuturo sa amin, nagpapaalala sa amin ano nga ang kadakilaan ng inyong pagliligtas sa amin. Niligtas mo kami sa isang napakatinding panganib, sa katakot-takot mong puot laban sa aming kasalanan at sa aming dating kalagayan na kami ay patay sa aming mga kasalanan ay binigyan mo kami ng buhay. Salamat sa katuruan na ito na mainam na aming balik-balikan ang aming dating kalagayan upang kami ay magkaroon ng panibagong sigla sa aming pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo. Karoon kami ng panibagong perspektibo na mapalalim ang aming pagpupuri at pasalamat sa iyong pagliligtas. Tulungan mo nga kami, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong salita na mas lalo pang makilala namin ang lalim ng inyong biyaya nang sa gayon sa aming pagpupuri sa iyo ay hindi lamang mga salita na aming binibigkas, kundi taus-pusong pagkamangha sa iyong pagliligtas sa amin. Samahan mo pa kami sa lahat ng aming gagawin sa buong araw na ito at gamitin mo nga ang inyong salita, ang inyong mga kasangkapan ng biyaya upang lalong mapalakas ang aming pananampalataya at maituon ang aming puso sa inyong kaluwalhatian. Pamindalangin sa Panginoon Jesus. Amen.